pag mapatay na ang tao, at tuloy pa sa reality, di na yun makapati. Yung sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing from the word of God. No? Nanggagaling ang pananampalataya natin once na makakinig tayo ng salita ng Diyos. Pero saan ba natin makikinig kung walang magsasalita? So, hindi ito aksidente na andito ako, lalo na dito, kung sa ating lahat dito. Ang tao, umabot ng Diyos sa kamatayon. The reason is tungod sa sala. Anong umabot ng kamatayon sa tao? Dahil to sa kasalanan. Sabi sa Romans 5:12, dahil sa isang kasalanan ng tao, ang kamatayan lumalaganap sa buong sanlibutan. So, ang kamatayan kayanap sa kalibutan tungod sa kasalak sa tao. O hindi sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ko nilay sa Diyos. Sabi nga sila, laging naglilindol daw. Bad news daw niyan kasi masisira yung bahay, masisira. But ang pinaka-bad news is ang sala or ang kasalanan. Yan yung pinaka-bad news talaga. Bad news siya kasi sa sala, may penalty. Sabi sa Romans 6:23, ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. No? Yung bayad sa sin, sa kasalanan natin is kamatayon. Doble yung penalty. Nagbayad pa tayo at namatay pa tayo. Ang bayad sa pagpakasala mo ang kamatayon. Nagbayad pa ka o namatay pa ka. Ang nakaindot lamang, kaya sumpay na verse, apan makaplagan lang nato ang kinabuhi ulit at kapusan kung dawato na to si Ginoong Jesus. Ang nakaindot ni kinakabati pa si tita. I believe na mutuo si tita kay Jesus. Amen. Ikaw po yan, mutuo ka kay Jesus. Amen. Kita talante, mutuo ka kay Jesus. Yung sa John 3:16, for God so loves the world, that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believe in Him should not be perished, but have an everlasting life. So, kung kinsa man sa may status nato sa pagkinabuhi, pero kung mutuo dahil kita kay Jesus, makabaton kita ng kinabuhi mo ng katapusan. Bakit napaka-importante yung eternal life? Because like this kay tita, we don't know the time after this. But I believe in miracle. No? Amen. I believe in miracle na ayaw si tita. Amen. Sa Thank you, Lord. Ginoo. Okay. Sa iya nabibigan ang tanan. I-explain ako ang duha ka kamatayon. Duha ka klase ng kamatayon. Physical death and spiritual death. Kini ato lawas, mabatan-on man ka o mabata o madako, hangtong tigulang. Mabot ang time na mamatay kita. No? That is physical death. Ang spiritual death, mao ni ang kuiba delikado. Ang spiritual death is a total separation from God. Ingon sa Revelation 20:14 to 15, kung sino daw yung tao na hindi nilista yung pangalan niya sa Book of Life, ay ididiretso sa linaw na kalayo or impyerno. And that is the spiritual death, total separation from God. Wala ka nang magagawa kasi namatay ka, nawala, hindi mo marinig si Kristo, yun yung mangyayari. But ang good news is nakakarinig ba si tita, hanggang pa kayo dito pa tayo lahat. Ito yung good news. Sabi ni Jesus sa John 1:12, kung sino yung tumanggap at naniniwala kang Jesus ay may karapatan magiging anak ng Diyos. Amen. Ito yung pinaka-importante talaga. At ano bang gagawin natin? Siyempre, magre-repentance tayo. Yung repentance is babalik tayo sa Panginoon. Yung sin, yung makasalanan nating buhay, i-stop na natin. Kasi tinanggap mo siya. Dahil sa total separation from God, na remedy. There is a remedy na hilayo man pa, but naapaday kaluwasan ito. Naapaday kaluwasan. Kung saan kaluwasan ay mula sa Roma 10:9 to 10, maliligtas ka kung ipapahayag mo si Jesus ang Diyos. Amen. Sa kinasingkasing. Kaya gipahayag man nimo o nituo man ka sa kinasingkasing, gimatarong na kita sa Ginoo. O nituo pa kita na siya nagpakamatay sa krus tungod sa imo, tungod sa ako. Double implication, ang pagpakamatay ni Jesus sa krus, dili siya makasalanan, pero mahimo siya makasalanan tungod sa ato sala. Ang ato sin, na ito sila, ang iya pagka-righteous ni ari sa ato. Mo na ang pinaka the best na part. O walay lain nga lang nga ginatag diri. So ayaw mo kabalak ka kay dili religion ang ako gi-share, no, dili religion, dili sinahan ko, dili
Jesus na yun ang makakapagligtas sa atin. Hindi yung Roman Catholic Church, hindi ang Pentecostal Church, hindi yung tinatawag nilang born again. Pero hindi naman born again, hindi naman sa religion. Born again is a process, yung binago ka. Kaya na tinawag na born again from darkness to light. Same thing. Mag-prayer na sabi ka. Ako na nakalindot dito kasi kakarinig pa si tita. Amen. No? So, yan nga yung sinasabi ko, there is no other name na talaga yung pagkakapagkita sa atin. Bakit nangyayari yung spiritual death or yung total separation from God? Kasi ito yung mga tao na hindi tinatanggap si Jesus. Pag sinabi ko sa kanila na, do you believe in Jesus? Sabi nyo, yes. Yan, okay lang. Kasi yung iba yung sinisiran ko. Sinabi nga, hindi kami naniwala. Kaya nangyayari yung spiritual death kasi hindi sila naniwala kay Jesus. So, napaka-importante ito. And, yung gagawin lang natin is, magre-repent lang talaga tayo. Wala naman ako ito pangirihan. Through the word of God lang talaga. So, wala akong pinadala. Ito yung napakaganda kasi sabi ng iba, magsalanan naman ako. Bakit kailangan ko pang, may chance pa ba akong maliligtas? May assurance pag naniniwala tayo kay Jesus kasi yung nakabantay ko magkabilansan si Jesus sa cross, no? Naidol ka, naidol ka makasalanan, naidol ka criminal sa Jesus side. Tapos sabi ng isang criminal, ang totoong Diyos ka, bumaba ka na dyan, iligtas mo yung sarili mo, kasama kami. Sabi naman yung isa, ito yung ganyan kasi itong tao na to, hindi ito makasalanan. Tayo ang karapat-dapat parusahan kasi makasalanan tayo. But sinabi yung isang kasama niya na, Panginoon, pag pupunta ka na sa paraiso, pwede mag-isama mo ako. Sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita. Yun, hindi yun nagsasamba. Hindi siya nabaptize. Hindi nakikinig lang siya, naniniwala siya kay Jesus. And totally, he repented. Repent rin ang ato. Kaya pag-repent nato, kung repent kita, kung ano man yung mga kasalanan natin dati, may kasalanan kang ginawa, or pinanakaw, ano man yan, or kahit yung ilang years na yung mga kapatid mo hindi kayo nagpadumi, Nag-uusap, nagpapansinan. Or sabi doon na kung hindi tayo nagpapatawad pala ng kapwa natin, hindi rin tayo papatawarin sa Panginoon. Amen. Yun yung importante talaga. So, kung may panagbinggil man sa mga isuon, sa mga friends, relatives, no? Napakabuti kung hindi tayo ng paumanhin o tawad para magkaayos. At least, clear yung conscience natin. Is mag-pray lang ako, tapos kayo din sa inyong sarili, no? Hingi kayo ng tawad sa Diyos. Kasi hindi naman ako makakagawa ng miracle na pag-uwin yung sarili niyo. Only God knows. But only God will change your life. But through the word of God.